reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Tower. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na ngayon, kailangan mo nang bigyan ng tuldok yung mga nangyari. Feeling mo magulo yung situation, kailangang alisan or tapusin. And iniisip mo na magkaroon ng pagsisimula dito. Ang mensahe ng card mo, gusto mong sabihin yung nasa isipan mo, linawin yung mga nangyari. Nagkakaroon dito ng pagtatalo or hindi pagkakasundo. Iniisip mo na gusto mong maibigay sa'yo yung pagmamahal or magkaroon ng pagsisimula dito sa relasyon, mapuno ang kuning pagkukulang. Maibigay yung pagmamahal na hinahanap sa isa't isa. Alam mo sa sarili mo na kailangan na planuhin yung mga pangarap, gawin yung pagsusumikap na kailangan dun sa goal para maabot mo. Gusto mo yung masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo, sa buhay mo, at sa mga nangyayari. Some of you may involve ditong marriage. Magkakaroon dito ng pag-uusap at hindi ka magpapatalo. Alam mo kung ano yung gagawin mo at hindi ka basta-basta sumusuko sa kahit anong laban. Andun yung success para sa'yo. Kung ano yung darating na pag-uusap, alam mong mananalo ka. Alam mo na magiging favor sa'yo yung discussion. Unti-unti kang maghihil sa mga nangyari na yun. Magiging okay ka dahil alam mo na kailangan na gawin yun. Kalimutan yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Knight of Swords. 7 of Pentacles and 10 of Pentacles. Andun yung may mga bagay na gusto mong i-discuss na kailangan na maibigay around dun sa family, yung pag-uusapan sa relasyon, sa pamilya, na makakatulong para dun sa isa't isa. Clarify natin ang Ace of Cups. 5 of Pentacles and 2 of Wands. Feeling mo kailangan na punuan ko ano yung pagkukulang dun sa relasyon. And pinag-iisipan mo mabuti na kailangan pa ba na gawin yun? Kasi may mga nare-realize ka dito dun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang The Hierophant. Judgment and 2 of Cups. Alam mo na kailangang ayusin kung ano yung meron dun sa relasyon. And importante yon, especially kung sa marriage. Ibigay kung ano yung kailangan na desisyon na tama para sa isa't isa. Clarify natin ang The World. The World and Ace of Cups. Pinamanifest mo na magkaroon ng pagbabago dito doon sa mga nangyari. And alam mo na
kung ano yung kailangan na pagmamahal na ibigay para dun sa situation, sa relasyon at sa sarili mo. Clarify natin ang the devil. King of Wands and King of Pentacles. Andun yung naguguluhan ka or may dalawang tao sa buhay mo na isang passionate at isang pinupunuan yung pangangailangan mo. Yung material, yung binibigay kung ano yung gusto mo. Or may tao dito na para sa'yo, andun yung obsession mo or addiction mo. And hindi mo makalimutan yung tao na to. You feel connected pa rin kasi andun yung passion. At the same time, itong tao na to, iniisip niya na kung ano yung offer na maibibigay niya sa'yo. Clarify natin ang Two of Wands. The Sun and Four of Cups. May darating dito na offer at pinag-iisipan nitong tao na to kung ano yung gagawin niya na hakbang towards you, na alam niyang magiging masaya ka kasi hinintay niyang mag-heal yung situation. Some of you, may mga plano ka para do sa mga goal mo at hinihintay mong maging okay yung lahat bago mo simulan. Clarify natin ang Seven of Wands. Three of Pentacles and Judgment. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para magtagumpay sa buhay kasi alam mong iyon yung kailangan na gawin ngayon na desisyon. At importante sa'yo na makuha mo kung ano yung pagbabago na gusto mo sa buhay. Clarify natin ang Six of Swords. Ten of Cups and the Devil. Unti-unting maghihil yung situation, kung ano yung mga nangyari na pagtatalo at pagkakagulo, unti-unting magbabago yung mga nangyari na yun. And some of you may darating dito na andun yung obsession mo na makuha yung happiness na to. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power towards what I want. Ang mensahe para sa'yo na ikaw yung mamimili kung ano yung gusto mong path. Kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo at gusto mong mangyari. Kung pinili mo yung nasa kabutihan, ikaw yung magdi-decide nun. Kasi alam mo naman na kapag ginawa mo yung makakabuti para sa'yo, maganda yung darating sa buhay mo. And lahat ng mga bagay na ginagawa mo, meron din yung balik sa'yo. Kung gumagawa ka ng kabutihan, syempre iyon din yung ibabalik sa'yo ni universe. Alam mo kung ano yung tama at mali. Ikaw yung magdi-decide. Kaya kung gagawa ka ng mga bagay na hindi makakabuti para sa'yo, pag-isipan mong mabuti yun. Pag-isipan mo ng 100 times bago mo gawin. Para hindi mo pagsisihan sa huli pag ginawa mo yun. Lahat ng pagkakamali mo, hindi ganun kadali na pagdating sa huli, mababago mo. Basta isipin mo lang palagi na pag nagkamali ka, lahat ng resulta na yon sa'yo babalik. And huwag ka basta-basta na magdesisyon kung hindi ka pa ready. Pag-isipan mo ng maraming beses at samahan ng pagdarasal para matulungan ka ng Diyos. And pagsikapan mo na gawin ko ano yung makakaya mo
sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.